Hi guys, narito ang ika-67 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Gagawa ng napakalakas na pag-atake ang City Lord. Nawasak ang ice wall na ginawa ng halimaw. Boom, napakalupit na pag-atake, biglang lumaki at humaba ang espada ng City Lord. Nagdulot ng napakalakas na pagsabog ang pag-atake ng City Lord. Makikita ang epekto nito sa halimaw. Habang bumababa ang City Lord, hawak ang kanyang nagliliwanag na espada. Sinaksak pa niya ang halimaw. Makikita ang dugo sa mukha nito. Dahan-dahan nang nawawala ng malay ang halimaw. Tuluyan nang natalo ang halimaw ng City Lord. Habang pinaninod ito ng Patriarch ng Sacred Family, naisip nito, ang pagtama ng espada ni Ye Zhang, tila mas lumakas pa ang kakayahan niya. Dahil sa napalampas na pagkakataon, mas mahihirapan na nilang maalis iyong pagkatapos nito. Walang leader ang mga Black Gold Demon Beasts sa loob ng Glory City, kaya naging madaling target na lamang sila. Nabigo na ang plano. Makikita ang ilang halimaw na nilalabanan pa rin ng mga eksperto. Isa sa 7 scroll ang nagamit na. Hindi naman basta-basta makikita ang mga legend rank scroll. Sino ang nakakaalam kung kakailanganin ko pa ang mga ito sa hinaharap? At ang Divine Thunder Meteorite Sword, kalimutan na natin iyan, hindi ko nga kayang ilabas. Ang kaya ko na lang gamitin ay ang mga flying knives. Kahit hindi pa gaanong mataas ang aking cultivation level, kaya ko pa rin silang tamaan sa pamamagitan ng pag-aabang sa kanila habang nakikipaglaban. Tumalon sa bubong ang ating bida. Ibinato niya ang flying knives. Tulungan natin ang iba sa ibang lugar. Sabi ng City Lord, huwag ninyong hayaang makatakas ang mga Black Gold Demon Beasts. Opo, Ginoo. Pagsang-ayon ng mga kawal. Tumingin ang City Lord sa malaking halimaw na natalo niya. Lumapit ang City Lord, habang nakatingin lang ang Patriarch ng Sacred Family. May nakita siya, bigla itong lumiwanag, at kinuha niya ito. Nagulat ang Patriarch ng Sacred Family. Naisip nito, ang Demon Spirit ng Black Gold Demon Beast. Naisip nito, at isa pa itong Black Gold Demon Beast na nagising ang spiritual wisdom nito. Itinago na ito ng City Lord. Karaniwan na isa lamang sa 10,000 demon beasts ang may demon spirit, at mas mababa pa ang rate para sa Black Gold Demon Beasts. At ang may nagising na spiritual wisdom, mas lalong hindi pa naririnig. Pareho ang demon spirit namin ni Yong ay mas mahina dito. Si Yong ay isang hibla na lamang ang layo sa legend rank. Kapag naisama na niya ang demon spirit na ito, maaari na siyang umabot sa legend rank. Pagkatapos, mas mahihirapan na siyang harapin. Biglang lumingon ang City Lord sa Patriarch ng Sacred Family. Nagmukhang maamong tuta ang Patriarch ng Sacred Family. Sabi nito, binabati ko ang City Lord sa pagkuha ng demon spirit ng isang Black Gold Demon Beast na nagising ang spiritual wisdom. Sabi ng City Lord, salamat, kapatid Shen. Naisip ng City Lord, kahit na ganun kabilis ang kilos ko, nakita pa rin niya. Pero hindi naman ako ang nakatalo sa Demon Beast. Kaya hindi ko na lang basta-basta kukunin ito para sa akin. Naisip nito, bakit mo pa agad tinago? Sabi ng City Lord, ibibigay ko ito sa taong iyon at hahayaan ko siyang magdesisyon kung ano ang gagawin dito. Sabi ng Patriarch ng Sacred Family, alam mo kung sino siya. Sabi ng City Lord, hindi mo siya kilala. Mabilis na lumipad ang mga flying knives. Tinamaan nito ang malaking halimaw, tumagos ito. Nandito ang Patriarch ng Chen Family. Sabi nito, nasugatan na ito. Sugurin ninyo na ang halimaw. Natamba na rin ito. Naisip niya, isa na namang grupo ang nakahinga. Naisip niya, parami ng parami ang mga Black Gold rank reinforcements na dumarating. Walang leader ang mga demon beasts na ito, para silang mga manok na pinugutan ng ulo. Tapos na. Pagkaraan ng mahigit 20 oras, natalo na ang huling Black Gold Demon Beast. Dahil sa patuloy na pag-atake sa kanila,
ang mga demon beasts sa labas ay matagal nang iniwan ang mga pader ng lungsod at tumakas sa lahat ng direksyon. Huminto na ang ating bida sa pagtakbo. Dahan-dahan siyang tumayo, lumingon, tumingin sa pinangyarihan ng labanan. Sabi niya, 1,000,000 demon beast horde lang pala ito. Paano kung may 100,000,000 demon beast horde? Darating din iyan balang araw. Habang tumatakbo ang dalawa, sinigaw ni Lu Piao ang pangalan ng ating bida. Sabi ni Lu Piao, "Nieli, ayos ka lang ba?" Sabi ni Du Zi, "Bigla ka na lang umalis." Habang nakangiti ang ating bida, sabi niya, "Ayos lang ako." Pagkatapos maranasan ang isang buhay na pag-iisa, na-appreciate ko na kung gaano kasarap ang pakiramdam na may mga kaibigang nagmamalasakit. Hindi ko na sila hahayaang mawala sa akin. Mahina pa tayo, bumalik na tayo at mag-ensayo ng mabuti. Sumang-ayon ang grupo ng ating bida sa kanyang mga sinabi. Hindi ko kailangan ng pagsasanay ang aking cultivation technique. Sabi ni Xiao Zhu, "Ano sa tingin mo?" Naging bato na naman si Lu Piao. Habang nanginginig si Lu Piao, nakatingin lang si Xiao Zhu. Nagsigawan ang mga kawal, napansin niya ito. Sabi ng mga kawal habang masayang-masaya, "Nanalo tayo laban sa mga halimaw." Masayang-masaya ang isang kawal. Ginagamot na ang mga nasugatang kawal sa nangyaring labanan. Ang ilang bahagi ng Glory City ay nasira dahil sa mga halimaw. Pinagmamasdan lang ito ng ating bida. Sirang paligid at sugat ng mga mamamayan. Habang nakatingin ang ating bida sa mga ito, nagbalik sa kanyang alaala. Ang mga nangyari sa kanyang nakaraang buhay na ang Glory City ay nawasak dahil sa pag-atake ng mga halimaw. Glory City. Sabi ni Du Zi, "Nieli, ano ang nangyari?" Sabi ng ating bida, "Wala ito. May naalala lang ako sa nakaraan. Magmadali na tayong bumalik sa mansyon ng City Lord. Nieli, ang iyong kontribusyon sa labanang ito ay hindi may kakaila. Sa ngalan ng mga mamamayan ng Glory City, nagpapasalamat ako. Natigilan ang ating bida. Pamilya naman tayong lahat, hindi na kailangang maging formal. Medyo nahihiya pa nga ako." Sabi ng City Lord, "Ikaw talagang bata ka. Anuman, karapat-dapat ka sa malaking papuri. Maaalala natin ito." Sabi ng City Lord, "Bukod pa rito, alam din ng mga patriarch ng iba't ibang marangal na pamilya ang iyong kontribusyon." Naisip ng City Lord, "Pero ano kaya ang ibibigay kong gantimpala sa kanya?" Sabi ng ating bida, "Tama. Ama, biyenan, ang mga recipe ng mga formula na iyon ay hindi dapat makalabas. Kung sakaling makuha ito ng Dark Guild, ang mga pampasabog na iyon ay tatango sa Glory City." Sabi ng City Lord, "Siyempre, alam ko iyan. Huwag kang mag-alala, gumawa na ako ng mga kinakailangang paghahanda." Sabi ng ating bida, "Mabuti." Umupo ang City Lord. Sabi niya, "Noong nakikipaglaban ako sa Demon Beast, naligtas ako dahil sa isang mahusay na eksperto na gumamit ng Legend Rank Technique." Tanong ng City Lord, "Iyon ang iyong master, tama?" Nabigla ang ating bida. Naghihintay ng sagot ang City Lord. Sumagot ang ating bida, "Siya nga siguro iyon." Tanong ng ating bida, "Ano naman?" Naisip niya, "Nakalimutan ko na ang maliit na pangyayaring iyon. Tulungan mo akong magpasalamat sa kanya." Bukod pa rito, nakakuha rin ako ng magagandang bagay. Sabay inilabas ng City Lord ang nakuha niya sa malaking halimaw na Black Gold level. Isang Demon Spirit. Tama, ito ang Demon Spirit ng pinakamalakas na Snowwind Demon Beast. Hindi lamang malakas ang Demon Beast na ito, nagising din ang spiritual wisdom nito. Ang Demon Spirit nito ay napakabihirang at napakahalaga. Pakibalik ito sa iyong master para sa akin. Hindi na kailangan. Sinabi ng master ko na hindi naman talaga kapaki-pakinabang sa kanya ang Demon Spirit na ito. Nagulat ang City Lord. Nagkataon lang na hindi niya alam kung anong regalo ang ibibigay niya sa biyenan. Kunin mo na lang ang Snowwind Demon Beast's Demon Spirit bilang betrothal gift. Isang betrothal gift. Iyan ay naisip mo mismo, tama. Ang master sa isang araw ay ang mahabang buhay. Walang pahintulot niya,
paano ko magagawang ibigay ang isang napakahalagang bagay sa likod niya? Naisip ng City Lord, totoo nga iyon. Maaari nga bang isang betrothal gift iyon? Kung hindi ko tatanggapin, magiging kawalang galang iyon sa mahal na master. Pero kung tatanggapin ko, kailangan kong ang anak ko. Tinanggap ko na ang napakaraming regalo mula sa 10,000 Demon Spirit Beast Array at ang Scarlet Blood Crystals. Ngayon, ang Demon Spirit ng Giant Ape na rin. Para itong isang palaso na hindi na mababawi pagkatapos itong lumabas sa pana. Madaling kunin pero mahirap ibalik. Paano ko pa kaya susuwayin ang betrothal na ito? Bahala na. Tinanggap ko na ang napakaraming regalo, ano pa ang magbabago sa isa pa? Maaari pa akong makapasok sa realm ng legend rank dito. Kung sakaling mangyari iyon, hindi na magiging delikado at mahirap kapag dumating ang panahon na haharapin ang 1,000,000 Demon Beast Horde. Naisip ng ating bida, nagbabago ang ekspresyon niya. Pinakita ang buwan habang nakikichismis din haha. Sabi ng City Lord, tatanggapin ko ang Demon Spirit na ito. Tungkol naman kay Zion, depende pa rin sa kanya. Kung siya mismo ay pumapayag, wala rin akong tatutol. Ahem, sabi ng ating bida, basta hindi ka tatutol, ayos lang. Tungkol kay Zion, hindi ko siya sasaktan o hahayaang magdusa. Tumayo na ang ating bida. Gabi na, uuwi na ako. Bumukas ang pinto, sabay paggalang sa City Lord bago umalis. Ngumiti ang City Lord, dapat ko nang simulan ang pagsama sa Demon Spirit. Kahit na ang Black Scale Earth Dragon ay isang bihira at mahalagang demon spirit na may dalang bloodline ng Dragon Tribe, hindi pa rin ito maihahambing sa Snowwind Demon Beast na ito. Mas compatible din ito sa aking cultivation technique. May nabasag sa sahig. Bakit wala akong ganitong swerte sa buhay? Yezang, magkasama tayong lumaki simula pa noong bata tayo. Lagi kang nakaangat sa akin hanggang sa maging City Lord ka. Saan ako nagkulang sa iyo? Ang aking cultivation ay mas mahina kaysa sa iyo dahil ikaw ang panganay na anak ng Snowwind family. Isang araw, sisirain ko ang lahat ng meron ka. Katulad ng pagpatay ko sa babae mo noon. At ikaw, Nia Lee. Simula nang lumitaw si Nia Lee, lagi tayong napipilitang maging passive at nakakuha pa tayo ng atensyon ng Snowwind family. Ngayon, ang bawat kilos ng ating sacred family ay minomonitor ng Snowwind family. Hindi na natin magagawa ang lahat ng plano na una nating naisip, pero wala na. Sa lalong madaling panahon, mararanasan ninyo ang mapait na bunga ng pagkatalo. May tumatakbong isang kawal, Lord Patriarch, may dumating na balita mula sa Snowwind family. Gumalang ang kawal. Sabi nito, ang City Lord Yazang ay magtitipon ng mga eksperto mula sa iba't ibang marangal na pamilya sa loob ng 10 araw upang talakayin kung paano natin haharapin ang mga Demon Beast Hordes. Isang pag-uusap, naiintindihan. Ang paggawa ng ganito pagkatapos ng isang sakuna ay makatwiran, pero ang sitwasyon ng ating pamilya ay medyo kakaiba. Sino ang nakakaalam kung may gagawin si Yong sa likod ng mga eksena? Pero kung hindi tayo pupunta, magiging paksa tayo ng mga chismis. Mukhang kailangan kong pumunta. Naririnig ang tunog ng mga insekto sa ang silid ni Ziyun sa mansyon ng City Lord. Ginagamot ni Ziyun si Ninger. Ninger, mukhang matagal na tayong hindi nag-uusap. Totoo, noong una, si Ninger ang aking pinakamabuti at tanging kaibigan, pero naalala ni Ziyun noong mga bata pa sila at umiiyak si Ninger. Kinahihiya kita. Ikaw ang anak ng City Lord, samantalang ako ay isang hamak lang. Lagi kang mayabang, lagi mong hindi pinapansin ang nararamdaman ko. Pagkatapos noon, hindi na muling pumunta si Ninger sa mansyon ng City Lord. Ang natitira na lang sa akin ay ang mataas na pader ng mansyon ng City Lord. Kahit na pumasok na sa Fighters Begin A class, inilayo pa rin ni Ninger ang sarili sa lahat. Pagkatapos lang lumitaw si Nia Lee, nakita ko ang ngiti sa mukha ni Ninger. Doon ko lang din napansin si Nia Lee. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikipag-agawan sa kanya.
Imposible na magkagusto ako sa isang lalaking tulad ni Niali na palaging may ginagawang kalokohan. Susubukan sana magpaliwanag ni Ninger sa mga nangyari sa kanilang nakaraan. Pero biglang nagsalita ulit si Zion. Sabi ni Zion, saka na lang natin pag-usapan ang mga bagay na nangyari sa atin. Uunahin ko munang tapusin gamutin ang mga sugat mo. Nagkakailangan pa ang dalawa habang patuloy sa paggagamot si Zion. Habang ginagamot ni Zion si Ninger, makikita na konti lang ang kasuotan ni Ninger, at nakapangtulog naman si Zion. Ginagamot ni Zion ang likod ni Ninger. Sabi ni Zion, Ninger. Biglang may mabilis na pumasok. Nagulat ang dalawa. Ang ating bida ito na nagmamadali. Sabi niya, Ninger, Zion, ayos lang ba kayo? Pagpasok ng ating bida sa kwarto, nagulat siya sa kanyang nakita, ganun din ang dalawa. Nakita ng ating bida si Zion na nakatulog. Habang si Ninger naman ay halos wala ng saplot. Natameme ang ating bida, oh lala. Biglang nahiya si Ninger. Napakamot sa ulo ang ating bida, aha, mukhang mali ang timing ng pagpunta ko. Habang nakikinig lang si Zion. Pasiga na sabi ni Zion, Niali. Sino ang nagsabi na pwede kang pumasok dito? Lumabas ka ngayon na. Mabilis na tumalon sa bintana ang ating bida habang hinabol ito ng mga yelong galing kay Zion. Makikita ang mga yelo sa bintana. Habang nakangiti lang si Ninger. Inis na sabi ni Zion. Ang lalaking iyon ay palaging gumagawa ng mga pabigla-biglang bagay. Kailangan talaga siyang turuan ng leksyon. Niali, hindi sinasadya iyon. Siguro ay nagmadali siya dahil nag-aalala siya sa atin. Ninger, hindi ka pa nga nakakasal kay Niali, ipinagtatanggol mo na siya. Maaabuso ka niya sa hinaharap. Naisip niya, magpakasal kay Niali. Karapat-dapat ba talaga ako sa kanya? Naisip ni Ninger, sa angking talento ni Niali, tiyak na isang napakagandang babae lang tulad ni Zion ang karapat-dapat sa kanya. Naisip niya, gaano ba ako kahalaga? Paano kaya maihahambing ang Winged Dragon family sa Snowwind family? Naisip ni Zion, Ninger. Naisip niya, kahit na mukhang malamig at hindi madaling lapitan si Ninger, siya ay masigasig naman talaga. Sa harap ng taong gusto niya, nagiging napakabait siya at kaya niyang ibigay ang lahat sa taong iyon. Pero hindi ko kaya. Ang anak ng City Lord ay mayroong maraming pasan-pasan na responsibilidad. Hindi ako angkop kay Niali. Maririnig ang tunog ng paligid. Sino ba ang mag-aakala na may ganito pang bonus? Sulit pa nga ang pagkatalo. Ang totoo lang, dahil sa mga naranasan nating buhay at kamatayan kasama siya sa nakaraan kong buhay, ang nararamdaman ko kay Zion ay hindi magbabago. Pero kay Ninger, hindi ko naman siya nakasalamuha sa nakaraan kong buhay. Naawa lang ako sa kalagayan niya. Ngunit hindi inaasahan, dahil sa mga pagkakataon, nabago ko ang kanyang kapalaran. Paano ko haharapin ang nararamdaman ni Ninger sa akin? Wala nang paraan para ayusin ito ngayon. Tingnan na lang natin ang mangyayari sa hinaharap. Pagkatapos umabot sa 2 bituing gold rank ngayong pagkakataon, nakakuha ako ng bagong kaalaman. Ang aking Soul Ocean ay may kakayahang makaakit ng soul energy sa paligid ko. Mas maraming kamatayan sa paligid ko, mas mabilis ang pag-unlad ko. Pero kailangan ko ring maging maingat mula ngayon. Ayaw ko nang masaktan ulit tulad ng nangyari ngayong pagkakataon. Kinabukasan ng gabi, may naglalakad. Si Zion pala ito na lumapit sa ating bida. Hi Zion. Hehe. Naisip niya, galit pa rin ba siya sa nangyari kagabi? Niali, mula ngayon, hindi ka na dapat manatili dito sa aking looban. Lilipat ka na ngayon. Natigilan ang ating bida sa kanyang narinig. Habang nakatingin lang si Zion. Sabi ng ating bida, bakit?
At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.